Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sadyang minsan sinusubok tayo ng Diyos. At may mga pagkakataon, ang pagsubok ng Diyos sa atin ay napakatindi. Na para bang gusto na nating bumitaw, gusto na nating halos umalis na lang. Pero ang pagsubok ng Diyos ay kailangan natin. Sapagkat ang pagsubok ng Diyos ay nangangahulugan na gusto niyang palitawin mula sa atin ang isang uri ng pananampalataya na kahit subukin ng napakatindi, mananatili pa rin. Ganyan ang naranasan itong isang ina. Halos nagmakaawa siya, lumuhod sa harapan ni Jesus at ipinakiusap ang tungkol sa kanyang anak na babae. Sinasapian, pinapahirapan ng demonyo. Nagkataon, sabi ng Ebanghelyo, ang babaeng ito ay hentil, dayuhan, hindi siya Hudyo, hindi sa kabilang sa lahing pinili. Siya ay itinuturing na makasalanan dahil siya'y dayuhan, dahil siya'y hentil, at dahil doon hindi karapat-dapat na lumapit at makiusap kay Jesus. Kaya isipin na lamang nating mabuti, kung ganito ang sitwasyon ng mga hentil, katulad nitong babaeng ito, na hindi sila pwedeng makipag-usap o lumapit sa mga Hudyo katulad ni Jesus, talagang napakalinaw ang pagkakahati sa pagitan ng mga Hudyo at sa pagitan ng mga hentil. Ang mga Hudyo na lahing pinili na ang tingin sa sarili, kami ang banal, kami ang mabuti. At ang mga hentil, dayuhan, kakaiba, tagalabas, hindi kasama sa lahing pinili, marumi. Hindi dapat lapitan, hindi dapat kausapin ng mga Hudyo. Hindi dapat ibigay ang mumo sa mga dayuhan. Yung mumo, yung nalalaglag na mga bahagi ng pagkain dyan sa lapag. Mga extra, sobra, mumo, maliliit na bahagi ng pagkain. May mga pagkakataon na kapag kumakain ng mga Hudyo, medyo makalat silang kumain at meron talagang nalalaglag dyan sa lapag. At iyon yung tinutukoy ni Jesus. Hindi dapat kunin ang mga nalalaglag na bahagi ng pagkain at ibigay sa mga tuta. Medyo masakit itong salitang ito. Ang babae na hentil, inihalin tulad sa isang tuta. Hindi dapat ibibigay ang mga nalalaglag na maliliit na bahagi ng pagkain at ibigay sa mga tuta. Pero sumagot ang babae, kahit ang mga tuta man kumakain din doon sa mga bahagi ng pagkain na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang Panginoon. At sobrang bumilib si Jesus sa babaeng ito. Kahit nakatikim ng masakit na salita, kahit para bang nilait yung kanyang pagkatao at inihalin tulad siya sa isang tuta,
nanatili pa rin ang babae sa kanyang pananalig kay Jesus. Napakatinding pagsubok. At dahil doon, sabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, umalis na ang demonyo na nagpapahirap sa anak mo. At pinanghawakan yon ng babae. Umuwi nga siya, at pag-uwi niya, naratnan niya ang kanyang anak sa higaan. Iniwan na nga ng demonyo. Matinding pananampalataya na sinubok ng napakatindi ni Jesus. Meron ka ba nun? Mayroon kaya ako nung ganoong uri ng pananampalataya sa Diyos? Na kahit dumaan sa matinding pagsubok, mananatili pa rin na nananalig at nagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng isang uri ng pananampalataya na anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay, gaano man yan kasakit, gaano man yan katindi, manatili pa rin tayong kumakapit at umaasa sa Diyos. Amen.